Pakinggan po ninyo itong veteranong abogado at senador Dick Gordon kung ano ang kanyang observation, pananaw at nasyak daw siya, nakakahiya daw sa buong mundo yung nangyayari sa Senado. Ayan na, naloko na. Ito, galing sa kanya yan ha. Sige, pakinggan natin. Meron niyang karapatang magsalita dahil dating senador at abogado. Alam niya yung rule of law. No one is above the law. Nahihiya ako sa para sa Pilipinas because ano ba makita kaya yung hinahabol siya o tumatakbo siya nung aaresto siya, tumatakbo siya doon sa kung na nagkakandara pa. Tapos nagsisisigaw doon sa Senado, tapos tama yung word niyo, kinakanlong eh. Ang issue dito is nobody is above the law. Dapat haharap sila sa hamon ng pagkakataon na sila ay sinasama dito sa kaso nga ng maraming napatay nung panahon ni President Duterte. Si Gordon po yan. Araw. So, hindi ka magtataka na dapat, kung ako sa kanya, haharapin ko. Then, lalaki, tingin ko kayo. Wala kayo respeto ko dyan kay Bato. Dapat harapin niya sapagkat nangyari talaga yun ng panahon niya eh. At alam mo, hindi naman purke umarap ka doon, makukundi ka kagad eh. In fact, ang dami-daming mga presidente ng mga African nations na na-acquit. So, inuunahan niya eh. Dapat talaga, kung sinasabi niya hindi siya guilty, pareho pa rin ang batas na gaganapin doon sa ICC at saka dito sa atin. Kaya lang, ang international community, ayaw nagkakaroon ng impunity sapagkat ang standard ng mundo, para nga hindi mangyayari yan yung mga Hitler, yung mga pumapatay ng tao, ay talagang kayang pasukan ng international community yan. Kaya nga nagkakaroon ng intervention eh, di ba? Tulad sa Cuba kayo, nakikialam yung Amerikano doon dahil marami raw kalokohan na nangyayari at namamatay raw yung mga tao. Ang gano'n rin doon sa Iran, nagde-demonstration na ilang ginagamit na excuse. Pero dito, sa ICC, mas seryoso. Ang seryoso dito ay yung batas ng tao, ng humanitarian law, ay binaviolate left and right. Hindi papayagan talaga yan dahil natuto na tayo ng World War II at mga nakaraang panahon, nagkaroon ng Holocaust at kaya lahat sila ay nagkaroon ng trial at Nuremberg at nagpakamatay pa nga yung tao ni Hitler na si Goering at iyon ang nangyari. Pero dito sa atin, meron tayong batas, yung Republic Act 9851. Ako nga umakda niyan eh. Ako gumawa, ako principal author niyan. Pwede talaga siyang litisin dito. Pero pag nagkaroon na ng recognition ang ICC at nagkaroon na ng warrant of arrest at tumalabas dito noong November pa, last year, may warrant of arrest, dapat talaga maibalik na siya doon sa ICC. So, Ayan o. Yes. Yan ang lumalabas o. Ayan o. Paliwanag ng veteranong senador, abogado, Dick Gordon. Sabi niya, nasyak siya. Nakakahiya daw. At actually, nag-viral nga. May mga OFW nga na nag-forward sa akin ng video. Talagang nag-viral talaga sa buong mundo eh. Sino naman senador nakabarong tumatakbo sa hagdanan para hindi mahuli? Yun ang masakit dun eh. May warrant of arrest, tumatakbo para hindi mahuli. Tapos pagdating doon sa session hall ng Senado, nagwawala at galit na galit. Yun po yung nag-viral. Tapos pinalabas nga na siya daw ginulpi. Siya daw inirestling ng NBI. Hindi naman pala totoo dahil sabi ng NBI, 2 babae na agent ang kanyang ini-assign. Si Director Matibag, parang nga walang kumusyon, babae. Itinulak daw yung 2 babae tapos tumakbo. Tapos nagtatakbuhan na wala naman palang humahabol sa kanya kung hindi mga staff niya. Nagkakandara pa sa pagtakbo, yun pala staff niya yung nasa likod. Diba comedy? Ito yung isang issue rito. Tama yung sinabi ni Dick Gordon, nakakahiya yan. May batas tayo. Hindi, di ba dati ko na rin sinasabi yan, hindi naman ibig sabihin inaaresto ka ng ICC, guilty ka na. Yan ay para lang sa due process, yung kanyang karapatan may pagtanggol niya sa tamang lugar, venue. Tumakbo. Isipin mo naman yan. Isipin mo mambabatas ka, gumawa ka ng batas. Iniiwasan mo yung batas. Kasi yung warrant of arrest, under the law yan. Yung mga otoridad, ay under the law ang galaw, NBI. Di ba? Yung problema, nirequest pa. Alam mo, nagpahamak kay Bato, yung din kanyang mga kasamahan. Sina Alan Peter Cayetano at kung sino-sino. Kasi sila yung nag-request na, pakita natin ang video. Ay nakita rin sa video, wala naman palang bubugan eh.
Wala namang wrestling eh. Tumatakbo lang siya, tinahabol ng kanyang mga staff. Sumunod sa kanyang mga staff. Akala niya humahabol sa kanya, NBI, hindi naman pala. Tapos nadapa doon sa hagdan na parang bata. O, ay sino ngayon ang kahiyaya? Ang Philippine Senate. Maliban doon, ang senador ba to? Tayo mga Pilipino, pinagtatawanan sa buong mundo. Warrant of arrest, tinataguan ng senador. Warrant of arrest, ayaw harapin. Tinatakbuhan ng senador. Wow! Kaya tama yung sinabi at description ni Senador Gordon. Nasyak siya at nakakahiya sa buong mundo yung nangyayari ngayon sa Senado. Kaya nga maraming magagaling na abogado at dating magagaling na senador ayaw na bumalik niya sa Senado. Kasi nga naman kung makikita mo yung ganyan, kita mo. Si Robin Padilla, pinakita ko na nga yung isang video sa inyo, gusto manggulpi. Nataasan lang ng boses ni Pangilinan sa debate, nagrereklamo na at parang kinakamaya at nagsusuri na yung isa, hindi pa matanggap. Galit pa rin. Yan ang mga senador na inyong ilagay. Naglagay kayo, ako hindi ako naglagay niya. Naglagay kayo ng mga senador na ang dating ay parang hindi man mabatas. Parang ang dating above the law. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yun naman ang totoo. Lagi natin pinapaalala yan. Ang senador, ang senado, tagagawa ng batas. Hindi sila dapat ang lumalabag sa batas. Ang warrant of arrest naaayon sa batas. Kahit sa international pa yan, batas pa rin yun. Unang-una, Pilipino ang complainant. Dati ko na sinasabi yan, hindi naman Philippine government ang nagreklamo sa ICC. Mga Pilipino, kamag-anak, kapatid, mga magulang na biktima ng tukhang ng Duterte administration. Si Bato de la Rosa, kaya nadamay, siya yung PNP chief. Siya ang nagpatupad ng double barrel. Katok, sabay puto. Human rights violation, crime against humanity. Lilitisin pa lang, ayaw na niya. Di ba? Yun po yun. Kawawa naman yung mga biktima. Ngayon nasasabihin dyan ng iba, kawawa rin yung biniktima ng mga napatay. Di magreklamo sila. Itong mga naging biktima ng gobyerno, nagreklamo sa ICC. Di yung sinasabi yung naging biktima ng mga adik, magreklamo rin sila. Hindi pwedeng hindi nagreklamo yung sinasabi yung biktima ng adik, tapos nung matukhang na nakaraang gobyerno, sasabihin nyo para bang, paano naman yung biktima? Di magreklamo rin kayo. Wala naman nagbabawal sa pagreklamo nagfile ng kaso yung mga natukhang, di yun ang entertain ng ICC. Kasi human rights violation. Yan ang trabaho ng International Criminal Court. Ang magbigay ng proteksyon sa lahat ng tao, hindi lang Pilipino, sa buong mundo. Lalo na kung member nila. Kapag ka lumabag sa karapatang pantao ang presidente, prime minister o anumang opisyal ng gobyerno sa buong mundo, lalo na kung member nga ng ICC, pananagutin, lilitisin. Yun po yun. Alaga lang o magagalit kayo dahil hindi pabor sa inyo ito, wala tayong magagawa. Expected ko na yan. Ang mga magko-comment na nagagalit, nagbabanta at kung ano-ano, alam natin kung saan yung galing yan. Hindi kasi pabor sa kanila ang binabalita. Hindi naman tayo papabor sa mali. Yun totoo lang. Naaayon sa batas. Hindi naaayon sa kampihan ang ating pinapaliwanag.